DZRH. Makabagong bayanihan, serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa ulo ng mga nagbabagang balita sa MBC Network News. Pinas at Japan magkaalyado pa rin. US inupakan na naman ni Duterte. Cabinet Security Cluster binalasa, ilang Abu Sayyaf pwedeng nasa Metro Manila. Publiko at otoridad, todo preparasyon na para sa araw ng mga patay. Para sa trending news, lalaking nag-angas sa kalsada na sampulan. Sa ating good news, mga padalang gamit mula sa ibang bansa na hindi lalagpas sa 10,000 piso ang halaga, ligtas na sa tax. Sa Alam Ba News, kailan nga ba nagsimula ang relasyon ng Pilipinas at Japan? Sa news coverage, Green Traveler na imbento. Sa ibayong dagat mula sa Estados Unidos, Trump nagbanta ng World War III kung mahahalal na Pangulo si Clinton. Sa balitang sports, UP Pep hindi sasali sa UAAP Cheer Dance Competition. Sa balitang showbiz, dahil sa droga, Arnel Pineda muntik ng iwan ng asawa. At Jake Cuenca itinangging binastos niya si Jericho Rosales sa Star Magic Ball 2016. Mula sa bulwagang pambalitaan ng Manila Broadcasting Company sa Pasay City, ito ang MBC Network News. Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas and Mindanao at sa buong mundo. Samahan niyo ako sa kalahating oras ng ating balitaan at narito ang detalye ng ating mga balita. Kahapon lang nagsalita si Pangulong Duterte sa harap ng business community sa Tokyo at siniguro na magkaalyado pa rin ang Pilipinas at Japan sa kabila ng mga patutsyada niya sa Estados Unidos. Kung ano ang mga naging laman ng pahayag ni Pangulong Digong, alamin natin sa report ni RH48 Sheila Edubas. Tiniyak ni Pangulong Duterte sa Japan na kilalang kaalyado ng Estados Unidos na walang pinasok na alyansang militar ang Pilipinas at China. Sa kanyang talumpati sa harap ng mga negosyanteng Hapones at Pinoy sa Tokyo, sinabi ng Pangulo na sumentro lang ang kanyang state visit sa China na mapalakas ang trade and economic alliance ng dalawang bansa. I went to China for a visit. And I would like to assure you that all there was economics. We did not talk about arms. We did not talk about stationing of troops. We do not. We avoided talking about alliances, military or otherwise. What happened really there was just a few platforms where investments could come in. Ang Japan na gaya ng Pilipinas ay may territorial dispute rin sa China sa Senkaku Islands sa East China Sea. Samantala, itinuloy pa rin ni Duterte ang upak sa Estados Unidos na ang ginagawa niya sa Pilipinas ay ituring na parang aso na inaalok ng pagkain pero kapag may hindi nagustuhan, ilalayo sa aso ang alok na pagkain o tulong para mahirapan. You know, it's like saying, I am a dog on a leash. And said, if you do not
stop biting the criminals, we will not throw the bread right under your mouth. We will throw it further so that you'll have to struggle to get it. That is what America wants me to be. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita. Sa iba pang balita, alam nyo ba na nagkaroon ng balasahan sa Cabinet Security Cluster ng Duterte Administration? Kung bakit isinagawa ang balasahan at kung sino ang ginawang bagong pinuno nito, alamin natin yan mula sa report ni RH Show 9, Sunny Casulia. Binalasan ng Pangulong Duterte ang Cabinet Security Cluster at inilagay na pinuno nito si Defense Secretary Delfin Lorenzana. Sa bisa ng Executive Order No. 7 na nilagdaan ni Duterte noong October 14, inilipat kay Lorenzana ang Cabinet Cluster on Security, Justice and Peace na dating pinamunuan ng Executive Secretary. Tinututukan naman ng grupo ang kampanya ng gobyerno laban sa lawless violence kabilang ang corruption at illegal drugs. Samantala, inamin ni Chief Superintendent Oscar Albayalde, hepe ng NCRPO Director, na maaring may nakapuslit na teroristang Abu Sayyaf sa Metro Manila. Pero tiniyak ni Albayalde na markado ng intelligence community ang galaw ng mga terorista sakaling may mga miyembro itong nakapasok sa Metro Manila. Wala po tayong nakikita or there's no clear and present danger on threat on terrorism dito sa buong Metro Manila. However, we're still on high level threat alert. Kaya po hindi rin po tayo nagbababa ng full alert status din natin dito sa Metro Manila. RH9, Sunny Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, handang-handa na ang Philippine National Police or PNP sa pagbabantay sa mga lansangan at publiko sa araw ng Undas. Kung ano-ano ang mga preparasyon ng mga kawani ng pamahalaan, alamin natin sa report na ito. Todo preparasyon na ang publiko para sa paggunita ng Undas. May mga uuwi sa probinsya habang ang iba naman ay gagamitin ang bakasyon para magpahinga. Ramdam na sa mga bus terminal ang pagdating ng mga pasaherong pauwi sa kanilang probinsya habang marami na ring namimili ng mga kandila at bulaklak. Sa panig ng mga otoridad, kasado na ang planong pangseguridad sa matataong lugar, partikular ang sementeryo, gayon din ang mga bus terminal, pier at airport. Kahit ang mga expressway patungo sa mga probinsya ay may contingency plans din, gaya ng dagdagan ng mga toll booth para hindi maabala ang mga motorista at commuter. Kaugnay ng balitang yan, tanggap muna tayo ng report. PNP naglunsad na ng Oplan Kaluluwa sa NAIA. Ibabalitan sa atin ng live na RH Show 6, Sherwin Bata Alfaro. Sherwin? Yes, ang Oplan Undas dito sa Ninoy Aquino International Airport. Kasabay dito yung activation ng mga desk, itong Oplan desk ng sa Terminals 1, 2, 3 at 4 na siyang pangasiwa doon sa mga posibleng pangangailangan ng mga pasahero na tinatayang aabot ng 30 hanggang 40,000 simula yan bukas sa lahat ng mga terminal. Pero ang influx o yung pinakamarami yung in-expect doon sa Terminal 3 at sa Terminal 4 at maging dito sa NAIA Terminal 2 dahil ito yung may mga domestic flight na mga paalis ng Maynila na maghahatid ng mas mga pasahero patungo sa mga probinsya. Kanina sa panayam natin kay NAIA General Manager Edmond Real, sinabi ni General Manager Edmond Real na handa na ang lahat ng ahensya sa ilalim ng Manila International Airport Authority at mga tie-ups to, kagaya ng Philippine National Police, ang medical team at ang yung public affairs team ng MIA, maging terminal operations team ay siyang uupo doon sa mga mesa na nakalaan sa 4 na terminal ng paliparan. Itong mga mesang ito ay maaring puntahan at lapitan ng ating mga kababayan, lalo na yung may mga
katanungan tungkol sa kanilang magiging biyahe at kung iba naman ay makakaramdam ng hindi maganda habang sila naghihintay ng kanilang biyahe, ay maaari na mga kumonsulta doon sa mga medical team na nandito. Pakinggan ang pagpapahayag ni General Manager Real. Natatanggap na kung sila ng flights na na-delay at mga nakakancel. So far naman wala ako natatanggap ng mga cancellations at major delays sa ating mga flights. Sherwin? Medyo malabo ang ating linya. Hello, Sherwin? Unang-una kung pwede mas maaga-aga sila dumating para maiwasan ho natin yung mga pagkakaabala at pagkaka-late sa kanilang flight. At gusto ko lang ho ipabot na kung pwede ho, ingatan ng kanilang mga bagahe. Huwag lang ho iiwanan kung saan-saan kasi baka mamaya mapulot, madampot ng ibang tao, mas masisira ho ang kanilang bakasyon. Imbis na nag-enjoy ho sila, mag-iisip kung paano mag-receive ang kanilang mga bagahe. General Manager Edmond Real ng Manila International Airport Authority. Yan ang DZRH News, RH number 6, Sherwin Batalpa, naglilingkod sa pagbabalita. Maraming salamat at babalita ng live si RH Show 6, Sherwin Bata Alfaro. Samantala, kabilang sa drug watch list ng PNP ang mga sikat na TV host at celebrities. Kung pinangalanan na ba ang mga sikat na artista na yan at kung ano ang susunod na hakbang ng PNP, alamin natin sa report ni RH48, Sheila Eduba. Ibinulgar ni PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa na kasama sa 54 na celebrities na dawit sa illegal na droga ang host ng isang sikat na TV show. Sa Manila Overseas Press Corps Forum, sinabi ni de la Rosa na galing mismo sa mga naarestong celebrity ang mga pangalan sa listahan ng narco celebrities na hawak na rin ni Pangulong Duterte. Isa sa celebrities na hinuli ng otoridad dahil sa illegal na droga ang disc jockey na si Karen Bordador, aktres na si Sabrina M. at Krista Miller at 2 lalaking modelo. Nilinaw naman ni De La Rosa na ang 54 na celebrities na umano'y sangkot sa droga ay iba pa sa listahan ng 30 narco celebrities na isinumite kay Pangulong Duterte. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, ito, babala naman sa mga mahilig sa online gaming. Siguruhin nyo na online gaming lang at walang halong illegal activities gaya ng bentahan ng illegal na droga ang nagaganap dyan. Para hindi kayo matulad sa online gaming sa Makati na ni-raid ng mga otoridad. Kung ano-ano ang mga nakumpiska sa raid na ito, alamin natin sa report ni RH09, Sunny Casulia. Patuloy na iniimbestigahan ng NCRPO Regional Anti-Illegal Drugs ang 59 na dayuhang naaresto sa raid sa isang kumpanya ng online gambling sa Makati kagabi. Ni-raid ang How Ying Solution sa 15th floor ng Multinational Bank Corporation sa Bel Air, Makati City dakong alas 8:30 kagabi at kasama sa mga dinampot na foreigner si Jiang Hailong na may-ari ng kumpanya. Ni-raid ang tanggapan ng How Ying Solution nang madiskubre ng NCRPO na front lang nito ang online gaming pero ang totoo ay malakihan itong illegal gambling. 51 sa mga naaresto ay Chinese, 4 na Taiwanese, 4 na Singaporeans at isang Hong Kong resident at may nakuha rin sa opisina na 8 sachet ng shabu, 12 foils ng droga rin at drug paraphernalias. Expired na ang business permit ng kumpanya at tourist visa lang ang hawak ng mga foreigner na nagtatrabaho roon. Ang sulat po doon sa computer ay puro Chinese character. Oo. Hindi po natin maintindihan din. Pero illegal yun. Malinaw na illegal yung isanction ng Probably, dahil illegal lang pinapakita niya pong certificate ay 2013 pa at doon sa Cagayan na Special Economic Zone pa. RH9, Sunny Casulia, naglilingkod sa pagbabalita.
Samantala, magbalitang showbiz na muna tayo dahil daw sa droga, Arnel Pineda muntik nang iwan ng kanyang asawa. Ibabalitain sa atin ni RH43, Rocky. Kinumpirma ni Arnel Pineda na muntik na siyang iwan ng kanyang live-in partner noong 2003 dahil sa paggamit niya ng droga at pagiging lasinggero. Ayon sa singer, nangyari ang nasabing senaryo sa kanyang buhay habang nagse-celebrate siya noon ng kanyang birthday, kung saan sa gitna ng kanyang pag-happy-happy kasama ng kanyang mga barkada ay nagpaalam sa kanya ang asawang si Sherry na aalis na at makikipagkalas na sa kanya. Anya, kagagaling ng kanyang asawa sa isang relasyon, ang karelasyon nito ay isa ring drug addict kung kaya't na trauma umano ito. Inakala umano ng kanyang asawa na walang direksyon ang buhay nila kung kaya't nagdesisyon itong umalis. Dahil doon kung kaya't para umano siyang binuhusan ng tubig na malamig nang makita ang kanyang asawa na dala na ang mga damit nito. Mabuti na lamang umano at napigilan niya ito at nangakong magbabago, kung saan kinabukasan din ay nagkaroon siya ng 360-degree turn sa buhay niya at bagamat walang rehab, nagawa niyang baguhin ang kanyang sarili. Sa ngayon umano ay masasabi niyang 13 years na siyang drug-free. At yan aking balita. Ako naman si RH43 Rocky, ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz. O ito, babala naman sa mga motorista. Nako, sumunod po tayo sa traffic rules para hindi tayo naaaksidente at para na rin sa kaligtasan ng mga kasamahan nating nagmamaneho. Huwag nating gayahin itong lalaki sa trending video na ito na siya na nga ang nasa maling lane, siya pa ang galit. Alamin natin ang buong detalye sa report na ito. Trending ngayon sa social media ang video ng isang lalaking nakasakay sa motorsiklo at tila nag-aangas sa gitna ng kalsada. Makikita sa video footage na mayroon ng halos 1 milyong views na nag-counterflow ang lalaki nang makasalubong nito ang isang sasakyan at tila napikon pa ito kaya't nag-dirty fingers sa kasalubong kahit siya naman ang nasa maling lane. Mistulang nawaw mali naman ang nag-aangas na lalaki nang lumabas ang sasakyan ang kasalubong at maaaring kawani ng pamahalaan ang nasa loob ng sasakyan. Napaupo na lang sa kanyang motorsiklo ang lalaki at humingi na lamang ng tawad sa inaway na motorista. Para sa MBC Network News, RH44, Vien Daclas, naglilingkod sa pagbabalita. O mula sa nakakainit ng ulong balitang yan, ito, good news muna tayo. Good news para sa mga nagbabalak magpadala ng kanilang mga pamasko sa mga mahal sa buhay na nandirito sa Pilipinas. Ito'y dahil exempted na sa tax ang mga gamit na inyong ipadadalas na hindi lalagpas sa 10,000 piso ang halaga. Marami-rami na ang regalo ang tiyak na matatanggap ngayon ng mga nag-aabang na kamag-anak dito sa bansa. Para sa magandang balitang yan, narito ang kabuang report ihahatid sa ating ni RH09, Sunny Casulo. Isang maagang pamasko mula sa pamahalaan ang ibinalita ng Bureau of Customs matapos na i-exempt sa buwis ang mga padalang gamit mula sa ibang bansa na hindi lalagpas sa 10,000 piso ang halaga. Ayon kay Assistant Postmaster General Luis Carlos, epektibo na simula noong Martes, Oktubre 25 ang Customs Administrative Order Number 02-2016 na nagpatupad sa Section 423 ng New Customs Modernization and Tariff Act. Kabilang sa nasabing utos na gawing tax-free ay ang mga maliliit na bagay na padala ng mga Pinoy na nasa ibang bansa gaya ng t-shirt o sapatos kung hindi naman lalagpas sa halagang 10,000 piso ang mga ito. Dagdag pa ni Carlos, hindi lang ito epektibo sa PhilPost, kundi maging sa lahat ng mga courier o door-to-door companies na nagpapasok ng mga padala o package mula sa ibang bansa. Nilinaw rin ni Carlos na aabot sa 350,000 pesos ang limit para sa tax-free balikbayan box ng mga Pinoy na mahigit ng 10 taon nang nasa ibang bansa. 250,000 pesos naman para sa 5 hanggang 10 taon at 150,000 pesos ang limit
para sa mga naninirahan sa ibang bansa ng 5 taon pababa. At yan ang ating Good News! RH9, Sunny Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. Balita mula sa Estados Unidos. Trump nagbanta ng World War III kung mahahalal na Pangulo si Clinton. Nagbabala si Republican President candidate Donald Trump na posibleng sumiklab ang World War III kapag nanalo ang kanyang karibal na si Hillary Clinton sa darating na presidential elections. Pahayag ni Trump, maaring magdulot ng World War III ang foreign policy ni Clinton sa Syria at dapat umano ay unahin ang pagpulbos sa Islamic State kaysa ang pagtanggal sa pwesto sa Syrian president. Isa sa mga plataporma ni Clinton ang no-fly zone sa Syria na sinabi ni Trump na hindi lamang magpapainit sa ulo ng Syrian president ngunit maging sa mga kaalyado nitong bansa gaya ng Russia at Iran. Bukod dito, question din ni Trump kung paano makikipag-ugnayan si Hillary kay Russian President Vladimir Putin gayong lantaran ang kritisismo nito sa Russia. Sinalag naman ni Hillary Clinton ang mga patutsyada ni Trump at sinabing mapa-Republican o Democratic national security experts ang nagsasabing hindi akma kay Trump ang pagiging commander-in-chief at inuulit lang umano nito ang mga salita ni Putin para paglaruan ang pag-iisip ng mga Amerikano. At yan ang balita mula sa Ibayong Dagat. RH48 Sheila Edubas naglilingkod sa pagbabalita. Sa isang Facebook post, inanunsyo ng UP Pep Squad ang ikinakakatakot ng marami sa kanilang mga fans na hindi sila sasali sa taunang cheer dance competition ng UAAP ngayong season 79. Matatandaan noong season 78 na natapos sa 3rd place ang UP Pep Squad sa likod ng National University at University of Santo Tomas. Ikinasama ito ng loob ng UP Pep Squad at naglunsad ng isang protesta. Pero makalipas ang ilang buwan na hindi pa rin napakinggan o sinagot ang protesta ng UP Pep Squad, dahil dito, pinasya ng UP Pep kung hindi mag-iiba ang organizers ng cheer dance competition, hindi sila mag-aaksaya ng oras para dito at hindi na lang sila sasali. Imbes na cheer dance competition ng UAAP, sasabak na lamang ang UP Pep Squad sa Asian Cheerleading at Dance Sport Competition kung saan kakatawan sila sa buong Pilipinas. At yan ang ating balitang pampalakasan para sa Game Now. Ako si Toby Pavon. Nagsalita na si Jay Cuenca kaugnay sa balitang kumakalat na binastos niya si Jericho Rosales nang magwala siya habang nagsasalita ito matapos mabigyan ng award sa ginanap na Star Magic Ball 2016. Ayon kay Jake, walang katotohanan na nasabing balita dahil ang totoo umano ay nakainom lamang siya. Medyo naparami umano ang kanyang inom kung kaya't inalalayan siya ng kanyang handler at ng kanyang dalawang road manager. Nagkataon naman umano na nagsasalita si Jericho noong time na pinaakyat na siya ng kanyang handler para magpahinga kung kaya't parang nagwala siya habang nagsasalita ang aktor. Anya, walang problema sa kanilang dalawa ni Jericho kung saan nag-uusap na umano sila pagkatapos ng event. Talagang nagkataon lang umano nagsasalita ang aktor nang mangyari ang pagpapakyat sa kanya ng kanyang handler kung kaya't parang binastos niya ito. At yan aking balita, ko naman si RH43 Rocky ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz. At para sa aasahan nating lagay ng panahon ngayong araw, aasahan pa rin natin ang magandang panahon sa malaking bahagi ng bansa. Bagamat bahagyang magiging maulap at maaaring magkaroon ng kalat-kalat na pagulan sa Palawan at Mindanao dahil sa patuloy na pag-iral ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Dahil dito kaya't asahan rin ang may light to moderate rain showers sa mga riyon sa Mindanao, lalawigan sa Eastern Visayas at sa Palawan. Habang magiging bahagyang maulap naman ng may posibilidad ng kalat-kalat na pag-ulan o thunderstorms ang iiral sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa. Samantala, nagpakita ang araw kaninang 5:50 ng umaga at lulubog naman mamayang 5:30 ng hapon. At para naman sa ating 5-day weather forecast, narito po ang ating nakalap mula sa MBC Network News Weather Center.
Samantala, isang kapapasok lamang na balita pinaalalahanan ni Manila International Airport Authority or MIA General Manager Edmund Real ang lahat ng pasahero na huwag magdala ng Samsung Galaxy Note 7 sa airport. Ito'y matapos naman na mag-issue ng ban ang Civil Aviation Authority of the Philippines kaugnay sa nasabing cellphone. Ayon kay Monreal, nakaban ngayon ang Note 7 kung kaya't lahat ng pasaherong magdadala ng ganong klase ng cellphone ay hindi papayagang makasakay. Kung matatandaan, noong October 11, naglabas ng panawagan ng Samsung Electronics na itigil ang pagbibenta ng Galaxy Note 7 dahil na rin sa issue ng safety concern, kung saan nanawagan din ito sa lahat ng nakabili na itigil ang paggamit dito. Samantala, ilang araw na nga lamang ba bago magpasko? Meron na lamang tayong 58 days, 12 hours, 23 minutes, and 46 seconds. Malapit-lapit na o maghanda-handa na po tayo. Bukas Friday na. Sabi nga maaga kayong bumiyahe para hindi kayo masyadong maipit sa trapiko. At sumayin nyo na naman ang kalahating oras ng ating balitaan, mga impormasyong dapat ninyong malaman saan man sulok ng mundo. Sa ngalan ng bumubuo ng MBC Network News at sa ngalan po ni Dennis Antinor Jr., ako po ang inyong lingkod sa pagbabalita. Ako po si Vian Dacles. Bukas, alas 11 ng umaga, tuloy-tuloy ang ating balitaan dito lamang sa MBC Network News.